Alam mo bang minulto si Rizal? Yes, tamang pagkakarinig nyo. Minulto nga si Rizal. At hindi ito basta-bastang horror story lang. Ito ay history. Hango ito sa artikulo na gawa ng isang sikat na historiador na si Father Jose S. Arcilla na may pamagat na Rizal and the Poltergeist in Dapitan. Pero teka, sino nga ba si Father Arcilla? Siya lang naman ang archivist ng mga Jesuita o Jesuits sa Pilipinas. Ibig sabihin, siya ang may hawak ng mga resibo, mga orihinal na sulat at diaries nila Father Pastels at Father Oba na kasama mismo ni Rizal sa Dapitan. Kaya yung info niya, legit insider scoop. So ganito ang context. Taong 1892 galing Hong Kong umuwi siya ng Pilipinas kahit binabalaan siya ng mga kaibigan niya na delikado ang kanyang parasyang pag-uwi. Pagdating sa Manila, nakita siya ni Gobernador General Despujol na siya namang mainit na sinalubong ang bayani. May nahanap daw na anti-friar leaflets sa una ng kapatid niya si Lucia. Itinanggi ito ni Rizal. Pero ito ang gamit na rason para siya ay ma-detain. Lumipas ang ilang araw ay napagpasyaan na itapon si Rizal sa Dapitan. Sa Dapitan, tumira siya sa Casa Real, naging matalik na kaibigan niya pa ang kapitan dito. Dito, tinuloy ni Rizal ang kanyang serbisyong medikal. Sa kalagitnaan ng buwan ng Pebrero ay may isang matandang may sakit at dalaga na bumisita sa kanyang klinik at ito ay si Josephine Bracken at ang kanyang amahin. Nagkapalagayan ng loob ang dalaga at ang binata na natuloy sa isang pagmamahalan. Dito na nangyari ang poltergeist. Isang gabi, nagising si Josephine sa mga basag na tasa at nagliliyab na ilaw. Nung tinanong niya kung anong kailangan ng multo, biglang umulan ng mga platito at tasa sa harap nila. Nasaksihan ito ni Rizal at ang kanyang kaibigan. Inutusan ni Rizal si Josephine na kausapin ang multo. Matapos tanungin ng dalaga ang multo ay siya namang tindi ng lipad ng mga gamit pang kusina. Sinubukan kausapin ni Rizal ang multo, ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos ng insidente ay sumulat siya kay Father Oba upang pumunta at basbasan ng kanyang klinik. Inutos ng pare na magdasal ng nakulod ang talaga ng ama namin at ang kredo bago matulog at saka siya umalis. Grabe, diba? Ngayon, suriin natin. Pagdating sa expertise, untouchable si Father Arcilla. Hawak niya ang mga archives eh. Pero tandaan, siya ay isang pari. Natural, ang kwento niya ay pabor sa naratibo ng simbahan. Na si Rizal ay unti-unting bumabalik sa Diyos dahil sa mga nangyayaring kababalaghan. Tama. Pagdating naman sa sources, gumamit siya ng primary source. Mga sulat mismo ng mga Jesuita, matibay yun. Kaso, internal Jesuit reports ang mga ito. Ibig sabihin, side lang ng mga pare ang naririnig natin. Wala tayong diary entry galing kay Josephine o sa ibang saksi, so possible na bias at in-exaggerate nila yung kwento. Sa methodology naman, masabi kong resibo-based ang style niya. Mula sa laman ng una ni Lucia hanggang sa tasang lumilipad, alam niya, magaling siya magdala ng mambabasa sa eksena gamit ang mga documents na ginagamit niya. Ang framework na ginamit ay halo. Halo ng historical, biographical, at theological. Tinignan niya ang buhay ni Rizal gamit ang lente ng pananampalataya. Bawat galaw ni Rizal, kinonek niya sa relasyon nito sa Diyos. May napuna nga lang ako sa lapid o approach na ginagamit niya. Yes, interdisciplinary siya sa history at theology. Pero, asan ang science o psychology para magbigay linaw, liwanag sa mga bagay-bagay? Doktor si Rizal eh. Kung gagamitan natin ito ng psychological lens, maaari nating isipin na ang poltergeist ay manifestation lang ng stress ni Josephine Bracken. Siya ay dayuhan sa isang maliit na bayan, hindi tanggap ng pamilya ni Rizal, at ang kanyang ama-amahan ay may sakit. Dahil pare ang author, nag-lean towards spirituality ang conclusion ng storya. Parang wala man lang nabanggit sa article ni isa
na sinubukan nila itong ipaliwanag gamit ang siyensya, knowing na si Rizal ay isang doktor at isang scientificong tao. Pero fairness, maganda ang flow ng article. Nagsimula sa political na Rizal sa Manila, tapos dahan-dahang naging personal at spiritual nung nasa dapitan na. Pinakita yung paglambot ng puso ni Rizal mula sa pagiging matapang na kritiko. Yun nga lang, zero visuals, walang pictures, puro text lang. Sana pinakita man lang yung leaflets, yung relief map ng dapitan, o yung mismo sulat kami ni Rizal para hindi nakaka-boring basahin. Kaya, sayang. Sa konklusyon, ano ang ambag nito? Pinakita nito ang human side ni Rizal na natatakot at na nagdududa, at ang posibilidad ng pagbabago para sa layuning pang sarili. Highly recommended sa mga gustong pag-aralan kung paano humantong sa desisyon si Rizal sa retraksyon at kung paano siya nagpasya na piliin ang kapayapaan. Kaya kung gusto mo pang makilala si Rizal, hindi bilang isang statwa sa luneta, kundi bilang isang tao, basahin mo ito.